Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya eh. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay Nag-aalala lang po po, kami. ma'am, kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You read Opo, what you okay. talk. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. That's the end of that 2 minute. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration is revenge from the grave. Yes. Yes. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Just to know, 2 sentences, why is it this? And then 2 questions. Aww. Yeah. Yeah. Siya may kasalanan sa pinapasyon. Ma'am, overrule niyo. Ang confirm lang natin sa yung pagbisita dito. Yes. So, my statement is, statement is na in this bloodbath and after blanchery, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Iti Sara si... Pwede kayo to attend today. Ma'am, musta kayo, ma'am? Pwede ka comment nyo na Hindi ko sagutin mo, ay hindi legal eh. Well, unang-una, hindi naman license yung 32 million votes, no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas, lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism na kung saan, merong mga pananagutan na dapat harapin ang mga public officer kung meron silang nilabag
na batas o mga alituntunin sa ating saligang batas. So, this will not change what do you call this? Yung ano ng isang akusado kapag siya ay hindi humarap sa isang accountability mechanism. No? And this goes the same to all impeachable officers kasi kaya nga meron ito sa ating constitution dahil paano natin mapapanagot ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno kung wala nito? But does that mean because you're the most powerful person in the government and because you were able to get X amount of votes, does that give you a license to commit all these violations? Sa akin palagay, medyo hindi yun ang intensyon nung gumawa ng ating saligang batas. Kaya nga nilagay ito is because para proteksyonan ang ating mga ang interest ng ating mga mamamayang Pilipino doon sa mga maaaring pag-abuso o hindi kaya pag-violate ng ating mga opisyal sa gobyerno na matataas ang mga tungkulin.